Tandaan, hindi lang ikaw ang nakakaranas ng rejection. Huwag mo sabihin sa sarili mo na, Lord, lagi na lang ako nakakaranas ng rejection. Sabi ng Biblia, maging ang Diyos, nakaranas din ito mula sa mga taong number one, minahal niya. Ang mga Israelita, minahal ng Diyos. Hindi lang ikaw ang nakaranas ng rejection, maging ang Diyos, nakaranas din ito mula sa mga taong minahal niya, inalagaan niya, at pinili niya. Yan ang pinakahuli. Isipin nyo, inalagaan niya, minahal niya, pinili niya, pero hindi siya pinili. Hindi siya minahal. Anong ginawa ng mga Israelita? Nireject pa siya. Kaya, grabe, sakit ng pakiramdam dito ng Diyos. Masakit para sa atin ang ma-reject, ganun din lalo sa Diyos. Pero alam nyo, sabi ng Panginoon, ang Diyos ay hindi gawa ng tao. Hindi gawa ng kamay ng tao dahil ang Diyos ang gumawa sa tao. Hindi pwedeng gawin ng tao ang Diyos. Kaya hindi Diyos yung ginawa ng tao. Amen po ba? Hindi ho Diyos yun. Kung ginawa ng tao yung Diyos-Diyosan, it means hindi siya Diyos. Okay? Sa buhay mo natin, huwag sana mong umiraw yung pakiramdam na pag may battle ka, ikaw lang mag-isa. Tandaan mo, kasama mo lang si Lord sa battle. Huwag mong iisipin wala ang Diyos sa battle mo. Kasama mo si Lord. Okay? Sa panahon na parang matatalo na kami. Lord, parang matatalo na kami. Parang lang. Kasi kailan ba natalo ang sinamahan ng Diyos? Wala akong natalo na taong sinasamahan ng Diyos. Amen, no? Wala ho. Hindi lahat ng rejection ay negative, lalo na kapag ito'y mula sa Diyos. May time sa buhay natin na hindi tao ang nag-reject sa atin, pero Diyos. Ito daw ho yung maganda. May isang banda na ang rejection maganda. Okay, tingnan natin kung paano naging maganda ang rejection. Why? Sabi dito, God's rejection, sometimes, hindi lagi. God's rejection sometimes is God's redirection for us. Naniniwala po ba kayo doon? Na nireject ka ng Panginoon, may isa kang bagay na pinipilit sa Diyos. May isa kang bagay na, Lord, ito yung gusto ko, pero ayaw ng Diyos. Parang may naramdaman ka rejection. Kapatid, sometimes, ginagamit yan ng Diyos para i-redirect ka. May mga prayer ka ba na hindi tinuod ng Diyos? Na sinasabi mo, Lord, siguro po, ito yung rejection mo sa buhay ko dahil hindi ito magiging part ng success sa buhay ko. Amen o? So, ibig sabihin, i-accept natin sometimes yung mga rejection. Amen o? Kasi pwedeng gamitin yun ng Diyos para sa redirection. Pangalawa, God's rejection sometimes is God's protection for us. Pagkasama mo ang Diyos, hindi ka matatalo. Sino ang kasama mo ngayon? Pastor, sarili ko na lang, tatalo ka dyan. Pastor, may kasama pa akong isa. Sino? May Diyos-Diyosan, tatalo kayong dalawa. Pero pag Diyos ang kasama mo, kahit pagtulong-tulungan ka ng lahat, ng marami, ikaw pa rin naman ang Amen? Hamon, wag nating tanggihan o i-reject ang Diyos sa ating buhay. Yan o ang sana wag nating kakalimutan. Bilang hamon sa atin, wag nating itanggihan o i-reject ang Diyos sa ating buhay. Balikan ko lang ha, may mga bagay sa buhay natin na sinabi ng Diyos, then stand tayo sa sinabi ng Diyos. Kasi pag hindi tayo tumayo sa sinabi ng Diyos, yan ay katumbas agad ng rejection. Amen o? Pag sinabi ng Panginoon na umasa tayo sa Kanya, tapos umasa ka sa iba, rejection ka naman sa Diyos yun. Kaya wag nating tanggihan o reject ang Diyos sa ating buhay. Panatilihin natin siya bilang ating hari. Pag sinabing hari, siya dapat ang nasusunod. It means, pag may rules ang Panginoon, kailangan yun ang nasusunod. Kasi tinanggap mo siya sa iyong buhay bilang leader, bilang tagapanguna, at dapat siya na yung nasusunod. Okay, bilang ating hari, bilang Panginoon, at Diyos ng ating buhay. Huwag natin kakalimutan itong bagay na ito.